Magandang araw sa inyong lahat. May mga tao, may mga ministro o mga pastor na naniniwala na yung Genesis chapter 1 puro spiritual things lang yung nakasulat doon. Na hindi literal yung 6-day creation. Subalit ako ay naniniwala na yung 6-day creation ay literal yon na 6 days na yung isang araw ay merong 24 hours. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa in 6 literal days. Kasi merong ibang mga ministro na naniniwala na yung isang araw na paglikha, yung first day, second day, hanggang 6th day, ang katumbas ng isang araw doon ay 1,000 years. Mali po yun. Nung ibinigay ng Diyos kay Moses yung 10 Commandments, Exodus chapter 20 verse 11, "For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it." Hi, I am Resty Domingo, and I would like to explain about what happened, what are the events, and what God has done on a 6-day creation. Maraming pong salamat sa mga kapatiran, kaibigan, mga kasama ko sa trabaho na patuloy na sumusubaybay at nanonood ng aking mga videos. Ang topic natin ngayon is the 6th day, ang ika-6 na araw na paglalang ng Diyos, at yung iba pang kaganapan na nangyari sa 6th day. Bago natin pag-usapan yung 6th day, pag-usapan muna natin yung pasimula, yung creation, and then yung day 1 hanggang day 6. Etong picture dito, ito yung 6 na araw na paglalang ng Panginoon. Doon sa mga kapatiran, kaibigan natin dyan, sana ay tingnan nyo yung picture. Meron ditong 6 na pictures sa 6 na araw. At ito naipaliwanag ko na rin sa aking dating video na ang title ay Bible and Science Part 1. Sana po ay tingnan nyo, isa-isayin ko simula sa day 1 hanggang day 6. At naka-indicate na rin dito yung verses recorded in Genesis chapter 1. Sa day 1, light. Sa day 2, firmament or sky or atmosphere. Sa day 3, 3, water, land, and vegetation. Sa day 4, sun, moon, stars, etc. Day 5, 2, marine animals and falls of the air. And day 6, na pag-uusapan natin mamaya, 2 din, land animals and man. Kung mapapansin nyo, doon sa bandang kaliwa, yung day 1 light, tapos day 4, sun, moon, stars. May liwanag din naman yung sun, moon, and stars. Okay? Solar light. So, ano yung liwanag doon sa day 1? Yung day 1, that is cosmic light. Isa pang tanong, bakit in the first day is light ang nilikha ng Diyos? So, tingnan muna natin yung nangyari sa verse 1 and 2. "In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters." Sa verse 1, God created the heaven. Kompleto na yon. Kasama na rin doon yung spirit beings, yung mga angels. Kasama doon si Lucifer. And then yung earth. Pero wala pang tao nun. And then sa verse 2, nagkaroon ng darkness, madilim yung earth, kung kaya nilikha ng Diyos yung light, restore ng Panginoong Diyos, yung liwanag doon sa earth. Bakit dumilim ang earth? Nagkaroon ng darkness. Kasi may panahon na nagkasala si Lucifer. Nagkaroon siya ng pride sa puso niya at naging Satan siya. At siya ay napurusahan ng Diyos at siya ay napadpad doon sa ground. It is recorded in Isaiah chapter 14 verse 12. Balik na tayo rito sa Genesis chapter 1. Itong Genesis chapter 1, ito yung kabuuan o yung summary ng 6-day creation. Ang sabi dun sa Genesis chapter 2 verse 1 and 2, "Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them." Verse 2, "And on the 7th day God ended his work which he had made, and he rested on the 7th day from all his work which he had made." Dito na tayo sa ating topic, the 6th day or day 6 na nilikha ng Diyos dalawang klase, land animals and man. Actually, magkaiba yung oras ng paglalang ng animals at saka ng man.
Yung sa man, yung nakalagay na verse 26, Genesis 1:26. Samantalang yung sa animals is Genesis chapter 1 verse 24. Magkaiba ang time ng creation ng animals and man. So dito, pinapakita rito na mali yung theory of evolution. Total theory lang naman yun, kung kaya may mali doon. So yun ang mali doon, na hindi nanggaling ang tao sa hayop. Na-explain ko na rin doon sa aking videos ng title ay Bible and Science Part 1. Kung mapapansin nyo rito sa ating background picture, may mga hayop at andoon yung isang tao. Si Adam, wala pa si Eve. Kasi hindi sila sabay na nilikha ng Diyos, nauna si Adam. Ang Genesis chapter 1 ay kabuuan ng creation ng Panginoong Diyos. Samantalang yung chapter 2 and chapter 3 ay mga detalye ng creation at iba pang kaganapan sa 6th day. Ang Genesis chapter 2 and chapter 3 ay mga kaganapan sa isang araw at sa ika-6 na araw, the 6th day. Ang sabi dun sa Genesis chapter 2 verse 16 na pwedeng kainin ni Adan ang lahat ng mga prutas, yung bunga ng puno. Meron lang isang pinagbabawal dun sa verse 17. Yung the tree of the knowledge of good and evil, na kapag yun ay kinain nila, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Okay, merong restriction. Ang ginawa ni Adam, pinangalanan niya yung mga animals doon. Okay, kung ano yung matawag niya doon, yun ang pangalan noon. Nabanggit ng Panginoon na hindi dapat nag-iisang na tao, kung kaya later on, pinatulog niya si Adam. At pagkatapos, nilikha ng Panginoon si Eve out of the rib of Adam. So, dito sa picture, dalawa na sila, si Adam and Eve. At dito, tinuro ni Adam yung puno na pinagbabawal. Kung kaya alam yon ni Eve na bawal kainin yung bunga ng puno na yon, yung the fruit of the knowledge of good and evil. Dito naman, sa Genesis chapter 3, narito yung serpent nasa tree of knowledge of good and evil. At tinawag niya si Eve. Okay, tinukso niya na kainin mo to kasi kapag kinain mo to, magiging katulad ka ng Diyos. So, nalinlang. Kinain naman ni Eva. Bakit si Eva yung kinausap? Okay, kasi she is a weaker vessel. And also, nung binigay yung batas, wala siya. Kasi naunang ibinigay yun. Hindi pa siya nalilikha nun. Naunang ibinigay yun kay Adan. And then, dumating si Adam, at binigyan niya si Adam, kinain din. Nagkasala sila at sila ay nahulog sa kasalanan. Nagkaroon sila ng physical death and spiritual death. Spiritual death na sila ay napahiwalay sa presensya ng Diyos. Physical death na nung time na ito, nagkaroon na ng corruption yung kanilang katawan. Na dati wala silang kamatayan, nung kinain nila yon, nagkaroon ng hangganan yung kanilang physical na pangangatawan. Prone na sa mga sakit. After that, napansin nila na nakahubad sila. So, naya sila sa bawat isa. At sila ay kumuha ng fig leaves. Ginawa nilang damit. And then, dumating ang Panginoon, narinig nila na naglalakad. At nagtago sila. Nagtanong ang Panginoon, where art thou? Sumagot sila, nagtago kami kasi nakahubad kami. Nagtanong uli ang Panginoon, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Doon sa Genesis chapter 3, simula sa verse 14 hanggang 20, ibinigay na ng Panginoon yung kanilang parusa, yung curse na binigay doon sa serpent kay Eva at Adan, na na-curse ang ground. Ito ay naipaliwanag ko na sa aking video na ang title ay Bible and Science Part 2. Sana po ma-review natin kasi ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay hindi naluluma, na kapag binalik-balikan natin to, merong panibagong mensahe o blessing na ibinibigay ang Panginoon kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Lastly, doon sa Genesis chapter 3 verse 21, ang sabi, unto Adam also and to his wife did the Lord God made coats of skins and clothed them. Dito sa picture, si Adan at Eva ay iba na ang damit.
Kasi dun sa binasa nating verse, Genesis 3:21, gumawa ng panibagong damit ang Panginoon para sa kanila. Ang Diyos mismo ay pumatay ng 2 hayop. Kasi hindi mo pwedeng makuha yung balat ng hayop na hindi mo papatayin yung mga hayop So dito meron na talagang atonement para sa katubusan sa nagawa nilang kasalanan. At ito ay simbolo ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo na siyang ransom para sa kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Doon sa mga kaibigan natin dyan, alam mo ba kapag ikaw ay namatay, tatanggapin ba ng Panginoon ang kaluluwa mo doon sa langit? Kung hindi pa, kinakailangan mong sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay para sa iyo, na kinakailangan mong magsisi ng kasalanan at tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong panonood. Hanggang sa muli sa panibagong topic natin pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.